Side hustle sa Germany? Posible nga ba? Magkano nga ba ang kinita ko sa pagsa-sideline ko dito sa Germany? Hi guys! Ako po si Echo and welcome to my vlog, ang Random Echo Vlog. And for today's video, pag-uusapan natin ang mga personal experiences ko pagdating naman sa pagsa-sideline. Kaya kung interesado ka na mag-sideline at kung meron ka din mga experiences sa pagsa-sideline dito sa Germany, i-comment mo lang yan sa comment section down below at mag-uusap tayo maya-maya. Kaya, tutok ka na! So yun na nga. Today ay day off ko. 3 to 4 days ang day off ko this time. At kapag pinag-uusapan at nagkakaroon ako ng 3 to 4 days na day off within a week or within a month, naisip ko na mag-sideline ulit. Umpisahan natin yung dahilan kung bakit ako nag-sideline or bakit kami nag-sideline dito. Ang totoo din naman kung bakit tayo magsa-sideline is para sa extra ng kita. Apat kami magkakasamahan na nagdesisyon noon back 2022, 2023 na sideline dito sa Germany. Simple lang din ang ginawa namin, parang nag-google lang kami ng home care sa paligid. Pagkatapos mong gumawa ng CV, print mo, tapos ipadala mo siya sa post. Kahit hindi ka na pumunta mismo doon sa opisina, by post lang, o kaya naman punta ka doon sa may drop box nila, sa may mail nila, ihulog mo lang doon, pwede din. O kaya naman kung merong makita mo na may email, pwede din namang email. Pero sa amin kasi mas naging maganda yung proseso ng pag-mail kasi physical talaga nilang nakita yung CV mo. Wala na silang wala na silang ligtas na hindi nila makita. Yun, after 1 week lang nakatanggap na agad ako ng tawag at saka ng email sa kanila. Nagkaroon na ako ng interview. Syempre, German yun Actually, simple lang yung interview sa amin At saka syempre, depende din yun sa sa interviewer mo. Sa akin kasi, ang nangyari lang is parang titiglang lang na yung work ethics mo, kung paano may handle yung mga problems at kung pala absent ka ba, yung mga ganun. Pero other than mga technical and all, wala na kasi nga alam naman na lisensyado ka. Ang nangyari sa akin, 2 beses ako nag-sideline. 2022, nag-start ako mag-sideline, tapos huminto ako saglit para may gawin. And then 2023, tinuloy ko yung pagsa-sideline ko. And after that, mga February, yun, I decided na malis doon sa sideline ko kasi lilipat na din ako ng city. So, medyo nakakapanghinayang pero wala, ganun talaga. Kailangan move forward na tayo. Ay, nakakapagod. Pero katulad ng sideline, sulit naman. So this time, pag-usapan naman natin ang mga routine namin bilang isang nurse at nagsa-sideline sa isang home care dito sa Germany. Again, disclaimer lang, ito po ay aking personal experiences lamang. Sa home care na pinasukan ko, ang shifting namin is 6 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. to 10, and then 10 to 6 a.m. Actually, nung mga unang pasok ko, na-orient ako as a nurse. Pero eventually, feeling ko at feeling din nung church nurse namin, medyo mahihirapan ako. Unang-una siguro dahil sa language barrier. Kasi nung mga panahon na yan, 2021, hindi pa ako ganun confident magsalita. Time na para maturuan niya ako at saka interaction with other colleagues. Kulang yung chance kasi nga, saglit lang kaming nag-duty. Parang 4 days per month, kailangan pumasok ka para mabuo yung oras mo para dun sa sahod na minimum at maximum na makukuha mo every month. Pag-usapan natin yan mamaya. Since nga nursing assistant yung position na napasukan ko, which is okay lang din naman sa akin kasi alam mo yun, parang sa main job mo nga is napaka-stressful na nga. Bakit ko pa i-stressin yung sarili ko? So, okay na ako dun sa nursing assistant. So, ang nursing assistant kasi papasok ko lang siya ng 6 a.m. hanggang 1 p.m. lang. So, dahil morning, 4:30 pa lang ng madaling araw, kailangan mo nang gumising para
catch mo yung train papunta doon sa station kung saan andun yung senior home care na pinapasukan ko. Nakakaya naman parang 6 o'clock na nga lang yung pasok mo hanggang 1, malilate ka pa, magbabawas ka pa ng oras. At yun yung mga time ng 6 o'clock, yun yung time kasi ng paliligo ng mga kliyente natin. And speaking of sakto lang talaga din yung bilang ng kliyente na binibigay sa akin. Usually, binibigyan ako ng 6 to 8 clients hanggang 10 clients. Depende yon sa gaano ka-busy o gaano kabigat paano aalagaan ang isang kliyente. Ang 10 kliyente mo, 6 doon talagang ikaw yung magpapaligo at 4 doon hindi mo papaliguan, i-assist mo lang siya. Sometimes, yun lang talaga yung sponge bath lang talaga siya. So, yung parang meron ka lang 2 hours to prepare yung 10 patients na yun. Ako, to tell you honestly, yung mga una, talagang nalilate ako. So, parang kailangan 8, diba? 8 a.m. kailangan matapos mo na silang lahat. Ako lumayo ko so hanggang 8:30 kasi talagang minsan nakikipag-chikahan pa ako. Kaya naman, hindi naman chika na ano. Talagang kapag kinakausap ako, kakausapin ko pa din. Tapos habang nililinisan sila, hindi yung talagang tapos na, hindi ganun. Yung parang kahit pa paano, kung andyan, nakikinig ka sa kanila, what I mean. Dumating din yung time na parang, alam ko na yung routine. So, na-adapt ko na kung paano kumilos katulad ng kanila, pero in my own way din naman kahit pa paano, in my Filipino way. Balik tayo sa 6 a.m. So, pagdating ko dun sa station, yun, chika-chika ng konti, tapos bibigay nila sa'yo yung kliyente mo, punta ka na. Ako kasi may kanya-kanya kayong trolley para sa pagpapaligo. I-greet mo lang din yung kliyente mo, tapos yun, ibibigay mo na yung mga kailangan niya. And then, yung 10 na yon or yung 6 na yon, kailangan after mo siyang mapaliguan at mabihisan, kailangan ilagay mo siya sa may dining area kasi magbe-breakfast na sila ng 8 a.m. So, ganun lang. Linis, paligo, tapos bihis, tapos upo agad doon sa may breakfast area nyo. Meron times na nahuhuli talaga yung mga bedridden na pasyente, which is understandable naman kasi kailangan mo talagang unahin yung mga kliyente mo na can able to walk at saka can able to eat doon sa may table nyo kung saan kayo nagla-lunch, nagdi-dinner at saka nag-breakfast. May mga times talaga na nahuhuli yung may bedridden. Tapos, kapag ka 8 a.m. na or 8:30, yun na yung time ng breakfast. So, kakain na sila. May times na may nag-a-assist sa kanila doon. Ikaw naman, pwede kang pumunta doon sa kliyente mo na bedridden na papakainin mo siya. So, 9 o'clock kapag ka weekdays, ang nangyayari ay merong programs yung senior or senior home care sa mga kliyente. Usually, meron sila activities, meron mga sports fest, mga kwentuhan, speech exercise. Madami silang activities para maging busy yung kliyente natin. Actually, hindi naman ikaw yung gagawa nun. Meron talagang personnel na gumagawa nun para sa kanila. May mga times na nagde-design sila ng area na to, may times na naglalaro sila, yun, competition. In between, pwede kang umupo. Yung mga kliyente na kailangang umihi, i-assess mo sila. Kasi kahit nakakatayo na sila, paglakad sila, nakakalimutan nila may mga demands yung iba doon, di ba? I-remind mo sila or dadalhin mo sila sa CR para umihi, dumumi. Usually sa site A sa amin, naka 14 to 15 clients doon. So lahat ng yun kahit papaano, kasuhin mo from 9, 10 to 11, doon na yung time na pagbisita ng mga relatives. So, pwedeng minsan kinukuha sila ng relative nila tapos pupunta doon sa kwarto nila at doon sila magpipintuhan, magchichikahan, magbabanding, yun. Tapos kayo naman, maiwan kayo doon sa may sala. Yung mga natitirang mga clients, yun, pwede kayo makapagpintuhan, manonood sila, pag may kailangan sila, merienda time nila. So yun, bibigyan mo silang yogurt, bibigyan ng pudding, juice. So yun yung mga pwede mong gawin in between. Dating naman ulit ng 11 o'clock to 11:30, yun na yung time ng lunch. So, remind mo ulit silang umihi or dumumi bago umupo doon sa may dining area. Punin mo na lahat ulit yung katulad ng ginawa mo ng breakfast. Tapos darating na agad yung mga 11 o'clock, 11:30 darating na yung wagon or yung trolley
ng galing kitchen. Yung personnel na galing na kitchen naman, sila naman yung magdidistribute ng pagkain. Pwede kang tumulong, pwedeng hindi, pero usually hindi ka masyadong makakatulong kasi ibibigay na sa'yo kagad yung pagkain na dadalhin mo naman sa pasyente mo or kliyente mo na papakainin sa kwarto. So, nangyayari na naman yun simultaneously. Katulad ng breakfast, kumakain yung mga kliyente mo sa dining area. Ikaw naman, nagpapakain ng lunch doon sa mga kliyente mo na nasa kwarto. Pagkatapos nang kumain yung dalawang parte, mga 11:45, 12 o'clock, yun naman na yung time ng nap time na nila, o diba? May nap time sila. And after nun, dadalhin mo na agad sila sa kani-kanilang kwarto. Kasi diba bawat kasi doon, bawat kliyente may sarili silang kwarto na yun, sa kanila lang yun. Tapos dinesign nila yung kwarto na yun. Papalitan mo yung diaper nila kahit kahit walang dumi, basta syempre may mga stain ng mga ihi, yun, papalitan mo pa din yun. Yan yung time mo na mag-ayin, turn side to side mo na rin. Dahil alam nila na licensed nurse na ako, allowed pa din ako magbigay ng gamot kahit pa paano, kahit nursing assistant lang din yung ko. Pero syempre, depende yun sa staff na mapupunta sa'yo. Na makakasama mo, pwede ka din mag-BP, blood sugar, magbigay ng insulin kasi alam naman nila na nurse ka. Naintindihan nila na hindi mo lahat naiintindihan o kaya naintindihan nila na hindi mo lahat magagawa ng all of the same time. Tinutulungan ka din nila once in a while. Ayun, so satisfied ako sa experience ko na meron doon sa napasukan ko na yun. So ano nga ba ang takeaway ko sa experiences ko bilang isang nurse or assistant nurse dito sa Germany sa aking sideline? Actually, para sa akin overall, napaka worth it and fulfilling din naman. Yung idea na nagkakaroon ka ng extra kita kasi alam mo yun, kung gusto mo makaipon, it's a one advantage, one point. Kung gusto mo mas makatulong sa pamilya o kaya naman sa ma-spend mo sa sarili mo. At pangatlo, para sa akin yung advantage na matuto ka at practice mo yung sprake mo, yung pagsasalita mo, hindi lang doon sa field or sa main job mo, na-expose ka rin sa ibang tao, sa ibang culture. Although syempre, hindi naman ganun ka-disadvantage. Ang cons lang sometimes, pero syempre, depende yon sa gaano kakalakas. So, patibayan na lang din ng resistensya. Yung 4 days doon, ilalaan mo pa sa niben job mo or sa sideline mo. Yun, laking desisyon siya kasi parang ilan na lang yung matitira mo, parang 4 days na lang or 5 days na lang yung rest day mo. Pag pumapasok ako at yung sideline ako ng winter, yung tipong, diba nakwento ko nga kanina, gagis ka ng 4:30, tapos ang ginaw-ginaw kapag winter, maghahantay ka sa terminal. Tapos, so kaya naman umuulan, yun din ang mahirap. Kasi pag umuulan dito, may hangin din siya. Yun, ang lamig, super lamig. Alam mo yun, dadasal ako minsan, parang bakit ko kailangan gawin to? Tutuloy ko pa ba to? Papasok pa ba ako? Then after that, after 6 a.m. yun. Pero after 1 p.m., pag uwi mo, parang okay ka na din. Diba? Yun lang iniisip ko eh. Na parang, ililipas din yung oras ng pagtatrabaho na yun. Although, depende yon sa atin kung gaano natin kakailanganin talaga yung pag-niben job or yung pagsa-sideline. Kaya yun, may personal decision natin kung iti-take natin yung opportunity na to. Again, tulad ng sabi ko, worth it and fulfilling yung experience ko. Kung i-rate ko siya, again, 9.5 pa nga. 9.5 to over 10 yung experience ko. So, sagutin na natin ang mga katanungan natin na naiwan kanina. Magkano nga ba ang kinita ko at kinikita ng mga nasa-sideline dito sa Germany noong unang panahon at sa ngayon? Actually, disclaimer, depende yan sa city at saka sa year na nag-sideline kayo. So ako, personally, 2021, nagkaroon ako ng maximum na sahod per month with 4 days na duty
per month. 440 to 450. Bakit hindi siya sakto? Kasi kapag may times na papasok ka ng Sundays, Saturdays, meron dagdag yon, di ba? So 2022 and 2023, mas tumaas siya kasi nagkaroon ng pagtaas ng inflation. Tsaka ganun pa din, meron din bonus kapag pumasok ka ng holidays and pag pumasok ka ng weekends. Kahit mataas na siya sa 500, wala pa siyang tax. Tataas lang yan pagka nasa 600 plus na. Sulit pa din, di ba? So, kung ikaw ay nag-iisip na mag-live-in job, good luck and we are rooting for you. Mag-vitamins, kumain ng madami, tatagan ng loob, kasi hindi madali. Pero tulad ng sabi ko, ay worth it, fulfilling, and depende yon sa pangailangan ng bawat isa. So that's it for this vlog, this video. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at sa lahat ng mga nagko-comment ng na-like ng ating mga videos. Please give it a thumbs up kung nagustuhan nyo ang ating thumbs up. And sa lahat ng hindi pa subscriber, sana mag-subscribe na po kayo. Tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako po si Eko, and remember, stay cute. Bye!